Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may mag-inang nakatira sa isang kubo. Si Aling Rosa ay masipag at matyaga. Nagtatrabaho siya sa bukid araw-araw. Pinananatili niya rin ang kaayusan ng kanyang bahay. Ang kanyang anak na si Pina ay maganda, ngunit tamad. Ayaw niyang tumulong sa kanyang ina at laging naghahanap ng dahilan upang maiwasan ang gawaing bahay. Isang araw, si Aling Rosa ay nagkasakit. Kailangan niyang magpahinga at humingi ng tulong kay Pina. Tinawag niya si Pina at inutusang magluto ng kanin. Ngunit si Pina, sa halip na tumulong, ay nagreklamo at sinabing hindi niya mahanap ang palayok. Nainis na si Aling Rosa sa katamaran ni Pina. Kaya hiniling nitong magkaroon sana ng libo-libong mata si Pina. Upang makita na nito ang lahat ng hinahanap niya at hindi na siya magreklamo. Lumipas ang ilang araw, hindi makita si Pina. Nag-aalala na si Aling Rosa, kaya hinanap niya si Pina sa lahat ng sulok ng bahay. Ngunit hindi niya makita si Pina. Lubos siyang nalungkot at labis ang kanyang pag-aalala. Isang araw, habang si Aling Rosa ay nasa hardin, napansin niya ang isang kakaibang halamang tumubo. Mayroon itong prutas na nababalot ng maliliit na mata sa buong paligid. Nang hawakan niya ang prutas, naalala niya ang kanyang sinabi kay Pina. Ang prutas na ito ay tila may libo-libong mata tulad ng sinabi niya sa kanyang anak. Tinawag niyang pinya ang prutas mula sa pangalan ng kanyang anak na si Pina bilang pag-alala sa kanyang anak at ang aral na dulot ng kanilang karanasan.